Good afternoon, everyone. Naaamoy na po ba natin ang simoy ng Pasko? Lumalamig-lamig na po sa iba't ibang dako ng Pilipinas, hindi lang dito sa Baguio. Amen po. At maging dito po sa Rema Fields, meron na naman po tayong panibagong pag-aaralan ngayong week. Samahan niyo po ako ngayong hapong ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga oras na to. Wini-welcome ka namin sa lugar na ito, O Diyos. Malaya kang makialam, malaya kang kumilos. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Things to do. A list of activities, tasks, or goals that need to be accomplished. Natry na po ba nating magplano ng mga gagawin natin sa loob ng isang araw? Or magplano man lang sa loob ng isang linggo, isang buwan, o sa loob ng isang taon? Or ito po ba yung planong drawing? Yung drawing ng mga walang kulay? Pero alam niyo po, naalala ko po yung sinabi ni Pastor Boy about po kay Pastor Benhin. So, kilala naman po natin si Pastor Benhin. Amen po. At alam niyo po, before po niya planuhin or before po niya gawin yung mga bagay or yung mga lugar na pupuntahan niya, ang ginagawa po niya, sa loob ng isang buwan or itong buong January, nagfa-fasting po siya para tanungin sa Diyos ano yung mga pupuntahan niyang lugar. At dito po, sabi niya po dito, planado na nila ng Diyos yung buong isang taon. At alam niyo po ba dito sa Bible, tinuturuan po tayo palagi ng Diyos na mga dapat natin gawin araw-araw. Bilang mga sundalo ng Diyos, tayo po dapat ay parang mga Girl Scout at Boy Scout ng Panginoon na laging handa. Alam niyo po, sabi niya po dyan, ang pag-aaralan po natin ay things to do. Number 1, read Word of God. Nakalagay po ito sa Hebrews chapter 4 verse 12. Sabi niya po dito, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at sa hanggang kasukasuhan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Bakit ba ito yung number 1 sa things to do nating mga Kristiyano? Take note, ang sabi po dito, need to be accomplished. Sa journey po kasi nating mga Kristiyano, sa journey po ng buhay na ito, madalas tayong nahaharap sa mga struggles, sa mga battles na nagdudulot po ng doubt at fear sa bawat isa sa atin. Pero sa kabilang dako, may isang matibay na pundasyon at maaari po natin itong kapitan. At ito po ang number 1, ang salita ng Diyos. Kaya nga po dapat everyday ang pagbabasa natin. Sabi po ng Bible, day and night. Amen po. Ang verse po na ito ay nagpapahayag ng malalim na katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Isa-isahin po natin ang verse. Sabi niya po dyan, ang salita ng Diyos ay matalas kaysa sa anumang espada. Ang espada po ay kayang tumusok at maghiwa. At ang espada ay simbolo ito ng kapangyarihan at authority. Ngayon, kung ihalin tulad po ito sa salita ng Diyos, ang sabi po dito, same po sila ng kapangyarihan na para maputol ang kadena ng sumpa at kasalanan, para magbigay sa atin ng kalayaan at para magdala ng pagbabago sa ating buhay. At sabi pa po niya, ang salita ng Diyos ay tumatagos sa kaibuturan. Hindi lang sa panlabas po natin, kundi pati na rin sa ating kaluluwa at espiritu. Kayang maabot ang pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao
at magre-reveal or nagre-reveal ito ng mga iniisip natin, nararamdaman natin, at kung ano ang motibo po natin. Kaya nga po minsan, di ba po kapag nagbabasa tayo ng Biblia o ng salita ng Diyos, minsan maiiyak ka na lang, minsan andun yung sobrang joy. Kasi alam niyo po, ang salita ng Diyos, sabi nga ng Bible, ay they are new every morning. Kahit paulit-ulit po nating basahin ang salita ng Diyos from Genesis to Revelation, ang salita po ng Diyos ay palaging bago. At kung minsan po may isip natin, parang nabasa ko na to. Tama po, pero nabasa mo na siya before, pero iba pa din yung meaning ngayon. Kung paano ka dumadaan sa struggles, kung ano yung battle mo, kung ano yung battles po natin. Alam niyo po, palaging may sagot ang Biblia. Palaging may sagot ang salita ng Diyos. At sabi po niya dito, buhay ang salita niya at kinakausap po tayo hanggang sa pinakamalalim na pagkatao po natin. Sa pagbabasa, sa pag-aaral, at pagninilay-nilay ng salita ng Diyos, dito po tayo lalago sa pananampalataya. Dito po tayo magkakaroon ng karunungan at kapayapaan. At alam niyo po, ito yung mga bagay na hindi po natin mabibili sa mundong ito. Kung kaya po nating matapos ang chapter ng mga pinapanood natin, yung episode na pinapanood natin, di ba po, minsan yung K-drama, 1 to 16 episodes, tapos yung mga ibang libro, may mga chapter by chapter po yan. Ngayon, alam niyo po, sa ating mga Kristyano, dapat natatapos din po natin ang chapter sa Bible. At yung pangalawa, sabi niya po dito, give thanks. Nakalagay po yan sa Awit 136 verse 1 hanggang 26. Ngayon, meron po akong isang illustration. Narinig niyo na po ba yung kwento ng ibon na palaging nagpapasalamat sa Diyos? Actually, ito pong ibon na to, before pong mangyari yung palagi niyang pagpasalamat sa Diyos, ang buhay po niya ay ganito. Ito pong ibon na to ay sobrang hirap. Alam niyo po, napunta siya sa lugar na desyerto, napunta siya sa lugar na walang puno, napunta po siya sa lugar na walang tubig. At kung iisipin po natin, desyerto nga eh, puro buhangin. At wala kang makikitang buhay. Ngayon alam niyo po, itong ibon na to, gusto niyang mamuhay dun sa lugar na yun. Kasi feeling niya, dun siya fit. Pero alam niyo po, one day, palagi niyang sinasabi na ang hirap ng buhay ko, walang puno, wala akong pwedeng masilungan, walang tubig, walang pagkain. Everyday, palagi niyang sinasabi yun. At alam niyo po, naglalakbay po siya ng malayo para lang kumuha ng pagkain. Pero titira na naman siya dun sa desyerto. At one day, alam niyo po, nangyari sa kanya, meron pong isang anghel na nakasalubong siya. Ngayon, ang sabi ng ibon, saan ka pupunta? Ngayon, alam niyo po, ang sagot ng anghel, ang sabi sa kanya, makikipagkita ako sa Diyos. Ngayon, alam niyo po, ang sabi nitong ibon, mahirap ang buhay ko. Maaari mo bang itanong sa Diyos kung hanggang kailan ang paghihirap na ito? Ngayon, alam niyo pong sabi ng anghel, makakaasa ka at kapag nagkita kami ng Diyos, ikukwento kita. Ngayon, alam niyo po, ang nangyari dito ay kinento po siya ng anghel sa Panginoon. Ngayon, ang sabi niya, Lord, nakita ko po si ibon. Nakita ko po itong ibon na to at itong pamumuhay niya ay hindi maganda. Kinento po niya sa Diyos ang lahat. At alam niyo po, ang tanong ng anghel, sabi niya, Lord, meron po pala siyang tanong. Hanggang kailan po ba ang suffering niya? Kailan po ba matatapos ang paghihirap niya? Ngayon alam niyo po, ang sabi po ng Diyos sa anghel, sabihin mo sa ibon, hindi na matatapos ang struggles niya. Hindi na matatapos ang sufferings niya.
kasi nakatakda to para sa kanya. Ngayon, na-shock po yung anghel dun sa sinabi ng Diyos. Ngayon sabi niya, Lord, kung sasabihin ko yan sa kanya, mawawalan siya ng pag-asa. At baka one day, mamatay na lang siya. Meron po ba akong pwedeng sabihin sa kanyang ibang bagay? Ngayon, alam niyo po, na-amaze po ang Diyos dun sa anghel, kaya't ang sabi niya, ngayon, sabihin mo sa ibon na everyday magpasalamat siya. Then, alam niyo po, ang ginawa nitong anghel, bumalik siya dun sa ibon. Sabi niya, kaibigang ibon, naikwento na kita sa Diyos. At ang solusyon ng Diyos, everyday magpasalamat ka. Ngayon, alam niyo po, ang sabi po nitong ibon, sabi niya, naguguluhan siya. Sabi niya, bakit ako magpapasalamat? Ang hirap-hirap nga ng buhay ko. Pero alam niyo po, naisip niya, sige nga, itry ko. Ngayon, everyday po, nakita niya yung disyerto. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. Nakita niya yung walang tubig. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. Nakita po niya walang puno, wala siyang masisilungan. Alam niyo po ang sabi ng ibon, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa iyo. Everyday po niyang ginagawa yan. Everyday na nilikha ng Diyos, tumitingin siya dun sa ginawa ng Panginoon, tumitingin siya dun sa desyerto. Everyday, nagpapasalamat po siya. Alam niyo po, makalipas ang ilang buwan, nagulat na lang po siya na itong desyerto ay nagkaroon ng puno na pwede niyang masilungan. Itong desyerto, nagkaroon ng stream ng tubig na pwede niyang mainuman. At alam niyo po, napapatalon siya, napapasayaw siya sa tuwa. At from time to time, hindi na everyday, from time to time, nagpapasalamat siya sa Diyos. Ngayon alam niyo po, nakita ulit siya ng anghel. Nakita ng anghel na sobrang saya niya. Ngayon, napaisip yung anghel, sabi niya, sobrang daming hirap ng ibon na to, pero bakit sumasayaw pa siya sa tuwa? Ngayon, nilapitan po niya yung ibon. Kaibigang ibon, bakit sobrang saya mo? And sabi po nung ibon, kaibigang anghel, hindi mo ba nakikita na itong desyerto ay may puno na? Itong desyerto ay may tubig na. At pwede na akong mamuhay ng masagana. Kaya't nagpapasalamat ako sa Diyos. Ngayon, alam niyo po itong anghel bumalik sa Diyos. Ngayon sabi niya, Panginoon, akala ko po ba wala na tayong, or wala nang, hindi na matatapos yung hirap nitong kaibigan kong ibon. Ano pong nangyari? Ngayon, alam niyo po, ang sabi ng Diyos, nagbago ang ugali niya. Nagbago yung attitude niya. Nagbago siya at palagi siyang nagpapasalamat sa akin. Ngayon, ano pong point ng kwento? Every time na dumadaan po tayo sa struggles, sa battles ng buhay po natin, ang sabi po niya dito, kailangan po nandun pa din yung gratefulness natin sa Diyos. At sabi niya yung pangalawa, give thanks. Nakalagay po yan sa Awit 136, 1-26. Basahin ko na lang po sa inyo. Sabi niya po dito, give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Give thanks to God of gods. His faithful love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His faithful love endures forever. Give thanks to Him who alone does anything miracles. Does mighty miracles. His faithful love endures forever. Alam niyo po, itong verse na to, yung chapter 136 ng awit. Verse 1 hanggang 26, meron po siyang binabanggit dyan. Every line, every verse, ang nakalagay po, His faithful love endures forever. And gusto po ng Diyos, ito po kasi, may something sa Bible na kapag inulit-ulit ng Diyos, gusto ng Diyos na mag-sink in sa atin. At ang sabi niya po dyan, yung gusto ng Diyos na mag-sink in sa atin, sa verse na to, is yung faithful love ng Diyos ay laging nandyan lang.
yung faithful love ng Diyos ay hanggang dulo. At yung faithful love ng Diyos ay walang wakas. Makakaasa po tayo na sa Diyos ay may forever. Hindi po ba kapuri-puri ang bagay na ito? Hindi po ba ito kapasa-pasalamat? Alam niyo po, may trivia po ako. Sa English alphabet po, meron po tayong 26 letters from A to Z. At dito naman po sa Bible, 26 times binanggit ng Diyos yung His faithful love endures forever. Inulit-ulit po ng Diyos ang bagay na ito para pong sentrum complete from A to Z. Amen po. Pero wala pa pong sentrum, ang Diyos ay kumpleto na. Wala pa pong sentrum A to Z, ang Diyos ay kumpleto na ang pagmamahal sa atin from A to Z. His faithful love endures forever. Ilas ko na lang po dito sa isang kwento. Alam niyo po, meron pong isang lalaki na naglalakad, na stress. Tinan mo yung katabi mo, mukha ba siyang stress? Ngayon, ito pong lalaking to, naglalakad po siya. Siguro nililibang na lang niya yung sarili niya. And ang dami po niyang problema, ang dami niyang bigatin sa buhay. Pero may nakita po siyang kakaibang store or kakaibang tindahan. Kasi po ang nakalagay doon sa tindahan, ang pangalan ng tindahan, yung karatula, ang nakalagay po ay God's Store. Ngayon, tumigil po siya at pumasok po doon sa tindahan na yun. At pagpasok po niya, na-amaze po siya at nawala yung pagka-stress niya. Paglapit po niya dun sa counter, nagtanong siya. Sabi niya, grabe, sobrang ganda naman dito sa store ninyo. Totoo ba na ang lahat dito ay ibinebenta nyo? Ngayon, ang sagot po sa kanya ng counter, naku sir, hindi po. Ang lahat po ng nakikita ninyo, hindi po namin binibenta. Kundi ang lahat po na ito ay ibinibigay po namin ng libre. So itong tao, lalo po siyang nagulat. Sabi niya, libre? Kasi nung nakita po niya, naglibot siya doon sa paligid. Nakita po niya, maraming items. At yung mga items po doon ay jar of faith, packets of hope, boxes of salvation, books of wisdom, bottles of patience, baskets full of love, and rolls of perseverance. Ngayon alam niyo po, sabi po ng lalaki, sige nga, kung talagang libre po yan, pwede ba akong humingi ng ilan? Ngayon sabi po dun sa counter, sure sir, lahat po yan ay pwede. Ano po ba ang gusto nyo? Ngayon alam niyo po, ang sabi po ng lalaki, bigyan mo nga ako ng basket full of love para sa akin at sa buong pamilya ko. Kailangan ko din pala ng forgiveness. Bigyan mo nga din ako ng jar of faith para sa akin at sa asawa ko. At pwede ba samahan mo na din ng dose of happiness and a good portion of eternal salvation para naman sa mga anak ko? Teka, sabi pa niya. Oo nga pala, bigyan mo nga din ako ng wisdom, please. Ngayon, alam niyo po, itong nasa counter, itong cashier, itong nasa counter, sabi niya, umiti lang siya. At maya-maya po, inabot na po niya sa lalaki yung kailangan niya. At nagulat po yung lalaki, kasi ang inabot po sa kanya dun sa counter ay isang maliit na butil. Ngayon, nagulat yung lalaki, sabi niya, sigurado ka ba na dito sa butil na to, nandito lahat ng hinihingi ko? Ngayon, alam niyo po, nagsalita yung tao dun sa counter. Sabi po niya, dito po sa God's Store, hindi kami nagbibigay ng mga prutas or ng kahit na anong bagay.
Ang ibinibigay po namin ay buto, ang ibinibigay po namin ay binhi, ang ibinibigay po namin ay seeds. At nasa sayo kung paano mo siya itatanim ng tama para tumubo ng tama, tumubo ng masagana, at mamit ang pangangailangan mo. Ano pong point? Alam niyo po, sa ating mga Kristiyano, even po sa mga naglilingkod, even po sa mga baguhan, sa mga datihan, maraming tao or maraming Kristiyano, ang gusto lang po natin ay ready-made miracles. Minsan, ang gusto lang po natin ay instant answers and complete blessings. Pero ayaw po nating magtanim. Ayaw po nating kumilos. Ayaw po nating gumawa. Hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Na po nakalagay sa Romans chapter 14 verse 12. Aanihin po natin ang mga bagay na itinatanim po natin. Ngayon, simulan po muli nating saliksikin ang salita ng Diyos. Kasabay ng pasasalamat sa Kanya, araw-araw. At sigurado po ako, magkakaroon po ng pagbabago ang buhay po natin. Nawa po ay may natutunan po tayo sa hapong ito. Maraming salamat po sa inyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapong ito. Lord, dalangin ko na patuloy na ikaw ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, hayaan mo na everyday na sinasaliksik namin ang salita mo, mahanap namin, matagpuan namin ng joy, ang peace, Panginoon, na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. At everyday, hayaan mo, O Diyos, na nandun yung pagpapasalamat namin sa kabila ng struggles, sa kabila ng battles, sa kabila ng hamon sa buhay. Lord, alam namin na palagi kang nandiyan. At nandito kami upang magpasalamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong time. God bless you.